Matapos ang pagbubunyag ni PNP Chief Hector Grijaldo sa Senado at naglabas ng pahayagang dating Pangulong Duterte, nagkakasuhan ng dalawang mambabatas, Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Tila natakot di umano. Ito'y ayon sa ating mga kababayan matapos sabihing handa umanong bakantihin ang kanilang pwesto bilang chairman ng Quad Committee. At sa Git Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, tila binasad na ang katahimikan at malinaw na ipinaliwanag sa publiko ang nangyaring pagdinig sa ikinasang Quad Committee ng Kamara tungkol sa usaping EJK di umano ng dating Administrasyong Duterte na tila sumampal ng buong katotohanan at pinangaralan ang lahat ng ilang buayang kongresista ng duwa. Tila nabahag di umano ang buntot ni Kong Benny Abante at Kong Dan Fernandez sa sunod ng inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo sa Senado na nakiusap sa kanya ang nasabing mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa laban kontra sa pinagbabawal na gamot ng dating Administrasyong Duterte. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Kong Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Ruyan Garma na mayroon talagang reward system bilang pagpapatotoo sa kanyang sinabi. Kasamaan niya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas, ang abogado ni Garma. At sa pagpapatuloy ng Quad Committee sa House of Representatives sa umano'y EJK sa laban kontra ipinagbabawal na gamot ng dating Administrasyong Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Benny Abante Jr. na pansamantalang bakantihin ang kanilang chairmanship at ang kanilang hakbang na ito ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon ang isinasagawang pagdinig ng Quadcom at ang kanilang pagbaba bilang chairman ay kung dadalo sa pagdinig si Grijaldo upang talakayin na ang naturang issue. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ng due process. Nakakahiya ang Quadcom. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi Sino ko... yan? Si yung sabi niyo patras lagi, kung patras ito lagi. Baka si Congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya. Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi... Manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi ko. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo ipa-extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli, sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi nyo po inimbita ang Solicitor General noong panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po nyo tinawag ang Secretary of Justice? Bakit hindi nyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam ng pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat na mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quadcom
Opo. ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Oo. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Ayun nga po, Kong, no? Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya na hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Oo. Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang Ay, side. opo. Both side ng isang talaga barya. dapat yan, opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin Ang na nila liwanag naman eh. aminin Mga na nila abogado hindi. pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, o sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. Oo. At makita ngayon, at marinig ng korte, kung totoo lahat ang pinagsusulat niya doon. Oho. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Sasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom, ha? Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ng Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. O, dahil iba't iba yung mga nagkukomento eh. Opo, mayroong iba't ibang mga komento, may pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sinasa kanyang pagsabing, Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. una po, yung sinabi niya ng kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan, at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, ay pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, komprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority.
Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po ko, maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pa ng problema ng droga. Kasi ng nung Pilipinas. sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya Oo. siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, Naku, higante. ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, nandun din dyan. Opo. Hindi, noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Oho. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yon, nung panahon na yon ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yon. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yon, ako talaga ang nananagot doon. Ah. Sapagkat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat noon. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon yun ang kanyang pahayag. Ngayon sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata nun. Oho. Tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganoon eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maute, Opo. Maute Marawi Brothers Siege. ang Marawi. Yung Marawi Siege Hindi po. ba kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga. Opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila na kung ang tawagin ay sagipin ang sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Oho. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Opo. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Pako, ang tindi. Napakabigat po niyan. Oho. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganoon. Manaka-naka na lang. Oho. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, Oo. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Totoo. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Oo. Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig, hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya eh. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan ng extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho.